Good day po sa ating mga subscribers sa ating channel, MotoKG Vlogs, at sa lahat po ng mga followers natin sa ating Facebook page, Magandang Negosyo Vlogs. Ang share ko po sa inyo ngayong umaga ay ang CVT tune-up po ng Suzuki SkyDrive. Ang Suzuki SkyDrive po na ito ay nasa 20,000 kilometers na ang natakbo. Ayan. So sa 20,000 kilometers po ay ngayon lang natin i-check ang kanyang CVT. Ayan, napakatibay po ng Suzuki SkyDrive na carb type. Dahil sa 20,000 kilometers, ngayon pa lang po natin i-check ang kanyang CVT. Wala pong problema. Maganda pa rin ang power. Okay pa rin lahat. Ang torque, ganda pa rin. Pero sa 20,000 kilometers po ay kailangan na natin i-check. So ito po ay DIY para sa mga bago lang nagmumotor, para maiwasan ninyong gumastos pa at dalhin sa shop ang inyong mga scooters. Kaya sana po makatulong sa inyo ang video na ito. So bago po tayo magsimula, paki-subscribe po muna ang ating channel, MotoKG Vlogs, para updated po kayo sa mga videos natin sa motorcycle maintenance, car maintenance, at iba pang mga technical works na pwede natin gawin sa bahay. Okay, simulan na po natin. Bagong lahat, prepare muna natin ang mga tools na kailangan. Ayan, mga socket wrench, number 8, at ito pong special tools para ma-hold natin ang pulley at ang clutch bell para makalas natin. Ayan, yan po ang kailangan natin. Special tool po yan, pang hold habang nilulugan natin ang nut. Ayan, sa Lazada lang po makakabili nito. Maganda po yung meron kayong sariling tool na ganito sa bahay ninyo kung kayo ay may scooter, para kahit kayo po ay kaya na ninyong i-maintain ang CVT ng inyong mga scooters. At sa Lazada lang po yan bibili. Unahin po nating tanggalin ng kickstarter. Number 12 po ang kailangan nating open wrench. Pwede rin pong close wrench para hindi bumilog. Ayan, nakalas na po natin lahat ng mga bolts. Ipunin po natin sa isang lalagyan para hindi mawala, para hindi mabawasan. So ngayon, para matanggal po natin ang buong CVT cover, kailangan tanggalin muna natin ang plastic nito. Dahil meron pa pong mga bolts sa loob. Ayan, makikita nyo po sobrang dumi. Dahil ang scooter po na ito ay 2015 model, pero ngayon lang nabuksan ang kanyang CVT. Ayan, kaya sobrang higpit pa ng mga bolts at sobrang dumi. Ayan, natanggalin natin lahat ng bolts. Tanggalin na natin ang CVT cover. Ayan, nakikita nyo po sobrang dumi. 2015 model ito, ngayon lang nabuksan. Kaya yan, hindi pa, kaya yan po, original pa lahat. Napakatibay talaga ng stock na pyesa. Ipwesto na po natin itong special tool natin para pang hold sa drive face, para maluwagan natin ang nut ng sigunyal. Okay, pwesto na po natin ang special tool natin pang hold sa drive face para maluwagan na natin ang
nut ng sigunyal. Ayan, tanggalin na po natin ang drive face. At ito po ang kanyang pulley. At ang backplate. Yan, ito po yung roller balls na kasama sa mga papalitan natin. Yan, kakalasin na po natin ang torque drive assembly. Medyo mahigpit po ito dahil ngayon lang nakalas. Tanggal na po natin ang nut. So, pull out na natin ang buong torque drive. Ito po ang clutch bell, clutch, torque drive. Ayan. Taan natin bell. Ayan, nakikita nyo po sobrang dumi, no? Dahil ngayon lang nakalas, 20,000 kilometers na ang takbo niya. Ngayon lang nakalas ang CVT, pero intact pa rin lahat. Tahan nyo, pati yung kanyang belt maganda pa rin. Ang clutch okay pa rin naman, hindi pa upod na upod. Clutch bell okay siya, wala namang gasgas. So okay pa rin lahat. Pulley okay pa rin. So ang gagawin lang muna natin, linisan natin mabuti para mas makita natin kung may problema. Pwede po nating linisan lahat yan, pati itong crankcase. Ito na po ang mga ipapalit nating mga pyesa: ang pulley ball, ang belt, saka ang clutch. Dahil maganda pa naman po ang kanyang torque drive saka yung clutch bell, so hindi pa natin papalitan yan. Ayan, original na stock parts po ang ginagamit ko, hindi po ako gumagamit ng mga racing parts. Maganda po ang mga racing parts dahil malalakas naman, pero hindi tumatagal na katulad ng mga stock na original na parts. Ayan, original po na Suzuki yan, yung belt. Ngayon, ang belt po may number yan para masiguro ninyo. Ayan, 27601. Ayan, para masiguro po ninyo dito sa pinagpalitan natin kung pareho silang number. Ayan, 27601. Ayan, pareho po. So, okay siya. Ngayon, linisin na po natin lahat ng mga na-pull out natin na pyesa bago natin ikabit ang mga bago. Okay, linisin na po natin. Ito po, nakakalas na natin ang clutch. Ayan ang kanyang torque drive. Ayan. Ito po yung nut na tinanggal natin. Ito po ang kanyang clutch, original pa din, tibay. Yan po ang center spring. Okay, didinisan po muna natin yan bago natin ikabit ulit. Remind ko lang po, lalo na sa mga first time lang magkakalas ng torque drive assembly, medyo delikado po ang pagkalas ng clutch dahil malakas po yung center spring, tumatalsik po yan, pwede kayong tamaan. Nakalas nyo po itong nut na to, biglang tumatalsik yan. Kaya ingat lang po, pwede nyo pong pigilan yan ng paa ninyo para wag tumalsik bago nyo totally tanggalin ang
nut. Okay, ayan na po. Naikabit na natin ang bagong clutch and ang bagong belt. Nakakabit na rin po ang roller ball. Okay. Pwede na po ngayon natin ikabit ang drive face at ang clutch bell. Ikabit na po natin ang clutch bell. At i-press po natin ng konti itong mga belt para madali natin ikabit itong drive face. Ayan, nahigpitan na po natin ang mga nuts ng clutch bell at ng pulley. Okay, pwede na natin ikabit ang CVT cover. Ayan, nakakabit na po ang CVT cover. Pwede na tayo mag-road test. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nakatulong ito lalo na sa mga baguhan lang nagmomotor. Maraming salamat po and until my next video.